nagpakita nga si BBM sa publiko at meron siyang parang may lumalabas parang may mga colostomy bag siya diyan. Ano ba 'yan? Kasi yung acute diverticulitis, mga bossing, ganito 'yan. Pinaliwanag to ni Doc Eric Amata O yan kasi meron damage na na bituka sa sa tiyan mo. Ngayon, minsan yung mga damage na bituka na yan, yung mga beyond repair na, pinuputol yan. Kasi cancerous yan Pinuputol yan. Pag pinutol yan, hindi mo pwedeng agad-agad iduktong yan. Yung mga pinutol mo, hindi mo pwedeng iduktong agad. Kasi baka magkaroon yan ng complications. Kaya ngayon, ang ginagawa dyan, yung part ng bituka, inilalabas sa tiyan. Tapos, maglalagay ng colostomy bag doon para lahat ng waste, didiretso doon. Kasi mahirap, mga bossing, kapag kayong waste, di ba, kindiruktong mo, nasa loob ng tiyan mo, tapos nag-leak yan. Putya, mamamatay ka. Kasi dumi yan mamamatay ka. So, kaya yung iba, ginagawa yun. And yung iba, pansamantala lang, kapag nakarecover na yung pinutol, pwede nang idugtong, ayan. Idudugtong na nila yan. Pero kung halimbawa, di ba, idudugtong dito sa ilalim. Yung isang part dito, puputulin nila, ilalabas nila, doon sa colostomy bag maglalabas yun habang gumagaling yung dinuktong mo rito sa ilalim. Pag magaling na yun, wala nang leak yun, ibabalik na nila yun, tatahiin na nila para lumabas na ulit doon sa tumbong. Ito naman kasi yung presidente natin, dapat kasi yung tumbong, labasan yan lahat. Putang ina, ba't kasi dyan mo ipinapasok, presidente? Sabi nila, huwag mo kasi ipasok dyan. Labasan yan, tapos kung ano-ano pinapasok mo dyan. Kaya nagkakaroon ng infection So, ganun yun, mga bossing. So, kung may colostomy bag siya, isa lang ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, meron siyang talagang malalang kinaharap sa kanyang, sa kanyang bituka. At posible, yung colostomy bag na yan, in time, mawala din yan. So, hindi lang natin talaga alam kung gaano kalala itong kanyang sakit. And katulad nito, kung meron siyang colostomy bag, kung merong operasyon na ginawa sa kanya, dapat talaga pinapaalam yan sa publiko. Bakit itinatago nyo? Tangina, yan palang betrayal of public trust na yan Dahil siyempre dapat updated ang mga Pilipino sa kung anong nangyayari sa ama ng tahanan, sa tatay nila. Putyang ina. Antakin mo yung tatay nila, bigla-bigla na lang hindi umuuwi. Tapos di mo alam kung nang babae ba o buhay pa ba. Siyempre hahanapin nila, sa yung tatay namin? Wala na yung tatay namin, hindi namin nakikita, di ba? Karapatan yun ng mga anak mo Sa tahanan, nahanapin ka kung nawawala ka. Tangina niyan. So humarap na sa publiko, hindi natin alam kung ilang beses pang haharap ito. O kung sa mga susunod na panahon, haharap pa ito. Pero, ayun nga, may mga lumalabas na issue na medyo malala na daw yung kanyang sakit. Hindi lang talaga natin alam kung totoo yan. Kasi hindi naman siya naglalabas ng medical bulletin. Pakinggan natin to. Nagpakita na sa publiko sa unang pagkakataon si Pangulong Bongbong Marcos matapos ma-ospital dahil sa sakit na diverticulitis. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Raynel Pawid. Raynel, anong event ang dinalawa ng Pangulo? Jiggy, ito nga yung test the event doon naman sa San Juan. Yun nga yung unang pagkakataon na nagpakita sa publiko itong si Pangulong Bongbong Marcos matapos magkasakit. Doon sa pagpunta niya sa event ay magiliw naman siyang humarap doon nga sa mga tao na nandoon. At dyan, matatandaan natin makikita na January 21 makikita mo kasi yung lakad niya. Yung lakad niya parang kuba. Parang may tinatago talaga sa tiyan niya. Masakit ba yan, yung colostomy bag? Uneasy. Kasi nga, para kang, para kang bloated May laman yung, para kang may bag para kang may pampers sa tiyan. Kusang tumatay yun Sabi ko, sobrang tamad naman ito. Putyang ina, pati yung pagtae niya, inasa niya pa sa iba. Pero kita niyo siya, naglalakad siya nakayuko, parang meron siyang kinokonsil. Pero tangan niyo naman kasi, bakit hindi niyo pinasuot ng malaking barong, kaya itim? Total, kampon naman ng kadiliman to. Bakit hindi nyo pinagbarong ng itim para hindi sana nahahalata yung mga bag na yan? Again, hindi ko kino-confirm na meron siyang colostomy bag. Pero it appears doon sa kanyang mga pictures na may something bulking or bulging sa kanyang bandang tiyan. I remember si Pangulong Duterte nagkaroon din ng kanyang ganyang issue noon. Nugod sa ospital itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil nga sa sakit na diverticulitis. January 28 nang i-anunsyo naman ng Pangulo na nakarecover na siya at back to the normal grind na nga ito. Doon naman sa event na yon, doon sa bago mangyari mga event na yon, over that past week,
ay nagkakaroon naman siya ng mga event pero doon pa rin to at nagaganap sa loob lamang ng palasyo. Mabalik tayo doon sa kanyang pinuntahang pagtitipon kanina sa San Juan ay nagbiro pa ito, no, matapos niyang banggitin nga yung pangalan ni Mayor Francis Zamora. Pakinggan natin yung pahayag nito. I've got my own podium para hindi ako nahirapan. Hindi sa unang public appearance nga ni PBBM ay binigyan niyang highlight yung over 1 trillion peso budget ng makikita ninyo. Tingnan ninyo yung kanyang yung kanyang damit. Oh. Ayan ito sa may bandang yan, ito. Yan oh. Nakita nyo, meron siyang parang merong nakabukol. Para siyang may belt bag. Hindi natin baka baril yan. Si Pangulong Duterte kasi, minsan nasilip yung ganyan niya dyan. No? Sabi na ko pa, may yan. May something. Hindi, si Pangulong Duterte lagi siyang may dalang baril. Sabi niya nga sa amin yung baril daw, parang asawa niya yan eh. Di bali na daw, iwanan niya yung asawa niya, wag lang yung baril. Hindi niya makasama yung asawa niya, pero yung baril niya, laging kasama niya. So, yung umuumbok minsan dito ni Pangulong Duterte, akala nila kung ano lang. Pero baril, parang si Robin Padilla din. Pag dinilin si Robin Padilla, laging may dalang baril yun. Oo, kahit may security na sila, talagang meron silang bit-bit. O laging meron. Parang ganyan pagka nasa serbisyo ka, pag pulis ka, kahit natutulog ka, may baril ka kasi sobrang delikado ng buhay mo and naging parte na ng gayak mo, t-shirt mo, kahit nakapambahay ka, meron kang nakasukbit. Kasi kami din, lagi rin kaming may dala dahil syempre lisensyado man kami and may permit naman kami to conceal and carry. Kaya everywhere we go, nakakabit. Kaya lang hindi kami ganyan, yung katulad sa kanila na talagang nandirito. Old school kasi yung ganyan yung nakakabit dyan parang kang si Fernando Poe Jr., parang kang cowboy, bigla ka na ng bubunot. Iba na ngayon. Ngayon, nakakonceal na talaga. Tsaka pagalingan na magtago ngayon ng armas. Tsaka pabilisan sa draw. Yun ang practice ngayon. Kaya nga, salamat Banat Bay. May binigay sa akin si Banat Bay na pinahiram actually. Na target shooting sa bahay na pang dry fire. Ito yung bala niya. Ito yung bala niya. Ilalagay mo yan doon sa baril. Totoong baril to, lalagay mo doon. Tapos, pag kinasa mo yun, tapos pinitik mo yun, yung gatilyo, i-initiate yun ng laser. Tapos sa kabilang end, may target na kapag tinamaan nyo ng laser mo, tumutumba yun. Tuwan-tuwa ako kagabi, magdamag ako naglalaro ng ganun para akong si Fernando Poe Jr. Di ako nauubusan ng bala. Kasaputok. Kasi ang galing pag ting, tapos tatayo siya ulit, ting, ganun ang galing. Nakakatuwa. Yung pang dry fire, pang practice. Kasi kailangan pag meron kang baril talagang kailangan praktisado ka. Hindi pwedeng, putya kung kailan mo nagagamitin, doon mo lang ipuputok yung baril mo. Baka mabaril mo pa yung sarili mo. Praktisado, barateros dyan. Huwag kayong mag-alala. Lagi kami nasa range. Lagi kaming bumibeng-beng sa range. Tang ina ninyo, kala nyo basta-basta kami Mapapalabang kayo sa amin, maniwala kayo. Pero ayan makikita nyo, meron siyang parang bukol. Pero yun, ina-assume ng tao na colostomy bag yun and Malacanang has to explain. Baka nga mamaya, gusto lang naman namin malaman kung baka mamaya makatabi mo yan tapos matapon yung tae niya ng bantot niyan. Peso budget ng education sector ngayong 2026. Kabilang na nga riyan itong sa TESDA na online skills passport. Dito ay parang one-stop application or one-stop app para nga doon sa mga nais na magkaroon ng kanilang national certification, training at scholarship under TESDA. Pakinggan natin ito. Maaari rin itong ituring bilang isang job portal site. Iko-connecta rin ito ang mga estudyante, graduate, manggagawa at ang industry representative mula sa lahat ng rehiyon ng bansa. Jiggy, para sa mga gusto nga mag-download nitong online wala kaming interest dyan sa putangin ng pagda-download ng na yan. Mas may interest kami actually sa kalusugan ni Presidente. Kasi baka mamaya nga yan, yung kanyang koloso. Para at least lang, alam lang namin kung ano bang kakaharapin natin in the future, di ba? Kailangan isabihin niyo yan sa taong bayan whether ito bang ating presidente, tatagal pa buhay o katulad yan. Hindi, walang problema. Ito kasing ganito lang ginawa, ito lang procedure, syempre matanda na. But hindi po, rest assured, and the doctors will tell you na hindi po ito makakasama sa kanyang
sa kanyang paglilingkod sa bayang Pilipinas. Kasi nga, adik. Sabi nga ni Aimee, adik. Yun nga, yung pagiging adik, hindi daw nakakasama sa paglilingkod, sabi ni Leila de Lima eh. Ito pa kayang hindi matae. O, hindi ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang